Guys, disagree ako sa sinabi ni ate dito dahil sa ilang taon na pananatili ni Kalingap Edo sa Kalingap, na natiling loyal yan kay Kalingap Rab or sa Kalingap. So, paanong nangyari ganyan ang iniisip nyo? Paano ang EDSI kung ganyan ang iniisip nyo kay Edo? So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view sa mga taong hindi naniniwala sa paliwanag ni Kalingap Edo because may sarili silang pinaniniwalaan. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, Kalingap Edo, Kalingap Jomar at sa lahat ng team Kalingap. Siyempre guys, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap Reactor. Ngayon, this is my point of view sa mga nangyayari ngayon. Hindi naging madali para sa ibang mga fans na tanggapin ang paliwanag ni Kalingap Edo because meron silang sariling pinaniniwalaan. Yung iba mas malala kasi duda at meron pa silang sinasabi na kisyo pinapaboran ni Kalingap Edo dahil sayang daw ang big sponsors at mga pasalubong. I think yung iba naman sinasabi na may tiwala kami kay Edo, pero yung mga tao nakapaligid sa kanya sa oras na yon, sa araw na yon is wala kaming tiwala. And then yung iba naman is masama daw ugali ni Edo, so on and so forth, kanya. Ngayon, ang ano ko naman dito, unang-una sa tagal-tagal na nanatili si Kalingap Edo sa Kalingap kasama si Kalingap Rab, kung naging for sure, diba? Don't get me wrong, ang sponsor is mahalaga talaga yan, pero kung sabihin nyo na pinaprioritize ni Kalingap Edo ang sponsor kaysa kay Vianse dahil sayang ang pera, sayang ang pasalubong, sayang ang mga bigay, this is not fair for Kalingap Edo kasi naniniwala ako sa ilang love team na dumaan kay Kalingap Edo sa Kalingap para namang wala siyang issues about it. I mean, kumbaga si Kalingap Rab na mismong nagpapatunay dyan na believe siya kay Edo dahil walang issue si Kalingap Edo about sa mga sponsors, so on and so forth. And pangalawa guys, alam nyo, ang pagpunta ni Kalingap Edo sa Manila is never niyang tinago. Diba? Nagpaalam siya kay Kalingap Rab na pumunta siya, may kikitain siyang sponsor. So, aware si Kalingap Rab na may kikitain siyang sponsor at never niya itong tinago at pumayag naman si Kalingap Rab at sinama pa nga si Vianse. Diba? So, the fact na sinama niya si Vianse, pinagkatiwalaan ng magulang ni Vianse si Kalingap Edo, of course si Kalingap Rab as well, malaki yung tiwala, malaki yung obligasyon ni Edo para kay Vianse, 'di ba? And for sure naman hindi naman niya pinababayaan, iniingatan ni Edo yan, of course, 'di ba? And syempre hindi niya pabayaan yan ni tatay-tatayan yan dyan si Doc Love So yun yung nakikita ko. Ngayon sa sinabi na si Edo kasi for the sponsor ang person, parang sa pagkakakilala ko kay Edo, hindi siya ganon. Andun yung pinapahalaga niya yung sponsor, andun yung mahal niya yung sponsor, pero feeling ko hindi siya mapapaikot ng sponsor. Like, hindi siya magiging sunod-sunuran ng mga sponsors. Kasi guys, kung meron talaga or kung alam mo yun, napag-isip-isip ko lang since yung iba talaga ini-insist na kisyo nagkita nga daw talaga si Edo tsaka si dating ka-love team. So for me, I think hindi aware si Kalingap Edo sa I think this is all about set up ng sponsors. And dapat yung sponsors ang nito, ang mananagot. Ang sponsors yung mababas, ang sponsors yung magpapaliwanag at hindi si Kalingap Edo. Kasi klarong-klaro naman yung pagpapaalam niya kay Kalingap Rab, 'di ba? Hindi man niya tinatago kay Kalingap Rab na pumunta siyang Manila and then sabi baka
Hindi man niya sinabi, pupunta ako pa Manila insan, tapos mag-aliw-aliw lang ako doon, mag-rides lang ako. Talagang alam ni Kalinga Prab na makikitain talaga siya. And then, di ba, sinama pa nga niya si Beyonce. So, the fact na sinama niya si Beyonce, ibig sabihin lang talaga na wala siyang hidden agenda. So, kung sakali mang nagkita sila, yun yung pinuputok ng butsi ng iba dyan, kaya andun yung selos, pagdududa, andun yung nag-aalinlangan na sila, ano ba to si Ido? Totoo ba talaga to kay Beyonce? Kasi bakit may mga ganitong eksena? So let's give a benefit of the doubt sa mga nag-i-insist na nagkikita sila. Siguro, biktima din si Edo. Kasi, pakiramdam ko talaga, dahil sa sponsor, sit up na ng sponsors yun kung bakit andun yung isa, diba? Pero kung sakali man nagkita talaga sila, para sa akin, I think it was just a simple hi, hello, there's nothing more, there's nothing less sa pagkikitang yun. 'Di ba? Kasi kung alam nyo guys, ang mga lalaki, kapag meron yung tinatago at may gusto niyang kitain, hindi niya isasama yung present. 'Di ba? Kayo, sa mga nababalitaan yung nangangabit or mga ano, 'di ba? Usually, pumupunta yan mag-isa. Usually, siya lang. Usually, wala siyang kasama. Because, kung meron siyang kasama, mabibisto siya. 'Di ba? And, dahil sinama niya, may mga kasama siya, sila Dr. Love, sila J. Brad, and si Beyonce, I think, walang kinalaman. Hindi alam ni Edo yung kung sakali mang nagkikita talaga sila. 'Di ba? Although, dininay ni Kalinga Pido na hindi talaga sila nagkita, at kung sakali man nagkita si E at saka yung sponsors, hindi nga naman niya yun saklaw, 'di ba? Pero yung sinabi nyo na mukhang sponsor si Edo dahil nangihinayang sa big sponsor sa bigay sa mga regalo, I think hindi. Kasi kung ganun si Edo, matagal na siyang wala sa Kalingap, 'di ba? Never siyang nag-ano niyan. Andun yung pinapahalaga niya kasi pinupuntahan nga niya. Pero yung tipong andun yung mapapasunod siya sa sponsor, madidiktahan siyang sponsor, wala. Feeling ko hindi siya ganong tao. Unfair para sa kanya na ididiin siya sa ganong bagay na sa tagal-tagal niya sa Kalingap. Ilang love team na ba siya dyan? For sure, maraming mga sponsors din na nag-aano sa kanya, di ba? Pero nanatili siya sa Kalingap. I think that's enough reason na it's not for sponsor lang ang person. Diba? Hindi para sa sponsor si Edo. And natuwa ko sa part na sinama niya si Beyonce to have fun, to chill, kahit papano, kahit ilang araw lang, 'di ba? Although medyo malayo din ang biyahe. And andun yung nakikita niyo yung tiwala. Nakikita niyo yung tiwala ng mga magulang, tiwala ni Kalinga Prab, and of course yung tiwala ni Beyonce kay Kalinga Pido. Yun pa lang, I think it's enough reason for us to think positive about Ido's about sa pagkatao ni Ido, 'di ba? Yun yung kailangan nating maintindihan. Wag lang tayong mag-focus sa puro kanigahan. Siguro kung sakali mang meron kasing nag-i-insist na nagkikita nga daw, ganito ganyan, kung nagkita man, so what? I think there's nothing more, there's nothing less. Hi, hello, kamustahan, ganon. Pero walang nangyaring so on and so forth like ng sinasabi ng iba dyan, di ba? Kasi kita nyo naman yung present kung gaano naman ka-thankful si Kalinga Pido having EDC, kung gaano ka-bless ang EDC ngayon, kung gaano kadami ang sumusuporta sa kanila ngayon, libo-libo yun, hindi yun ipagpapalit ni Kalinga Pido sa alam niyang wala namang patutunguhan, 'di ba? At aside from that, hindi naman sila talo. Kasi una pa lang, kung meron silang nararamdaman sa isa't isa, una pa lang, hindi nabuwag, 'di ba? At kung mukhang sponsor pa si Kalingap Ido, ay nako, matagal na yang wala, matagal na yang ligwak sa Kalingap, 'di ba? And bakit naman ididiin ng bonggang-bongga si Kalinga Pido sa pagkakataong ito? I think lang din naman siya. Biktima lang din siya. I think hindi rin naman niya sinadya ang pagkakataong ito, like, 'di ba? Hindi man niya or alam naman din ni Beyonce na magkikita or may kikitain siyang sponsor. Kaya sila pumunta, 'di ba? And para kay Beyonce, naging naging civil lang, walang problema, walang issues about sa sponsor na yon. Kung nagkikita man, para naman kung ako naman si Beyonce, kung nagkikita, okay.
'Diba? Dito naman ako, wala ka naman kayong gagawing masama. Mag-usap lang kayo, wala naman kayong extracurricular, 'di ba? So para sa akin, walang problema kung sakaling mang nagkikita, 'di ba? So sana ikalma na natin ang ating mga puso para 'di ba? So, ayun na nga guys, Beyonce is okay, Beyonce is good, Beyonce is safe, and for sure kasama ng pamilya niya ngayon, and that's all that matters, diba? Ikalma na natin yung mga puso't isipan natin, dahil wala namang masamang nangyari sa kay Bibi Beyonce, and Kalingap Edo is taking good care, for sure, sa kanya, diba? So, ngayon guys, if this is a sit-up, if this is pakana ng sponsor, yung sponsor na yun is mananagot. Kailangan niya magpaliwanag kung bakit, 'di ba? Pwede naman niyang kitain ang dalawa sa iba't ibang pagkakataon na hindi sila magkasama. Kasi kapag katulad ng ganyan, katulad ng nababalitaan natin, masyadong magulo kasi hindi yan maintindihan ng lahat. Yung iba is mag-isip talaga ng negatibo and hindi natin yan maiiwasan. Kasi yung iba seloso, and mag-iisip sila ng hindi maganda talaga, no? Babalik sila sa nakaraan, hindi yan maiiwasan, and magulo, ganyan. Pero ayun, maayos naman na, 'di ba? Maayos naman na nakauwi ang lahat. And sa sponsor na yon, sana wag mo na gawin ulit yung mga ganyang kita-kita tapos merong kasamang iba. Pero ayun na nga, sa puntong mukhang pera, mukhang sponsor si Kalingap Edo, so on and so forth, I think it's not true. Kasi sa tagal ng pananatili ni Kalingap Edo at ilang love team na ang dumaan sa kanya, I think marami na ring sponsor na nag-offer sa kanya, dito ka na lang, lumabas ka na dyan, pero natili siya sa Kalingap. Yun pa lang is enough reason para sa akin na hindi siya mukhang sponsor or hindi siya nagpapadikta or hindi siya nagpapadala sa mga sponsor, lalo na sa mga sponsors na demanding. Kung nagkataon man talaga na nakita sila, I think hindi alam ni Edo, 'di ba? It's a secret sa yung sponsor, siguro yung may pakanan yan, so on and so forth. Kung talagang hindi kayo naniniwala sa paliwanag ni Edo at meron kayong sariling pinaniwalaan, so be it. Ang mahalaga naman para sa akin, no worries. Kung nakita man, no problem, 'di ba? Kung meron, kung nakita man, for sure hi, hello, there's nothing more, there's nothing less. Yon ang yon yung realidad dyan. And wag na natin pairalin yung pagiging silos at siloso natin, and wag na rin natin pairalin yung pagiging nega natin patungkol kay Edo, kasi it won't help, 'di ba? Hindi yan magpapalakas, hindi yan paano nang EDSI, ano nang magiging point of view or tingin nyo sa EDSI, and then ma-EDSI kayo, tapos ang mahal nyo isa lang, tapos si Edo masama yung tingin nyo sa kanya, di ba? So I think sa isang taon mahigit na magkasama o magkakakilala sila ni Beyonce at umabot na nga sila sa episode 60, I think it's enough reason for us to believe him. It's enough for us na maniwala at magtiwala na totoo at genuine yung pinapakita niya kay Beyonce. There's nothing more, there's nothing less. Wag na tayong lumiko, wag na tayong bumalik sa nakaraan. Past is past, 'di ba? Thank you so much guys. Happy New Year.